The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na narito ngayon at sa mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan. Ito pong kwento tungkol kay Jesus, Marta at Maria. This time, wala si Lazaro sa kanilang bahay, ay isa sa maituturing kong pinakapaborito ko sa mga pagbasa. Kaya ko hong magbigay ng 5 oras na tungkol po dito. Sapagkat, pero hindi ko naman ko gagawin, mga 5 minuto lamang. Kung titingnan po ninyo ang relationship ni Jesus kay Martha and Mary, makikita mo po ang isang malalim na pagkakaibigan. The home of Martha, Mary, and Lazarus in Bethany was the second home of Jesus. It was his hangout kapag siya'y nagpupunta sa gawing Jerusalem. Maganda po ang geography nito kasi kung pupunta kayo sa Holy Land, yung Betania, yung bahay ni Martha at Maria, ay mga ilang kilometro lang ang layo sa syudad ng Jerusalem. Dahil ang Jerusalem ay first-class city noong panahon ni Jesus, mahal ang mga bahay doon o kaya mga rerentahan. Kaya pag nagagawi doon si Jesus, he does not stay inside the city of Jerusalem. He goes out of the city, pero hindi naman malayong-malayo, yung malapit lang. At yun nga ang Betania. Pag nakatira siya sa bahay ni Martha at Maria at ni Lazaro, libre pa ang kanyang lodging. Kaya paborito niyang tulugan o tuluyan itong bahay sa Betania. Kaya nga ang mga retreat house ng mga RVM, tinawag nilang Betania Retreat House. Sapagkat dito madalas nakikitulog si Jesus pag siya'y nasa Jerusalem. Siyempre, ang kanyang headquarters ay sa Capernaum, pero ito ay nasa Galilea, bandang norte, mga 200 kilometro ang layo. Kaya ang Jerusalem ay dito pumupunta si Jesus sa Betania kay Martha at Maria. Yung usapan nila sa ating ebanghelyo ngayon, if you are a storyteller, makikita mo yung fine print o kaya yung reading between the lines. Makikita mo yung kanilang ugnayan. Case in point. Bakit naman nagsusumbong si Martha kay Jesus tungkol sa kapatid niya? Ba't mo sinusumbong, di ba? Pag may bisita kayo, ba't mo i-involve ang guest sa usapan ninyong pamilya? Di ba? Kung bisita lang si Jesus, tatawagin niya si Maria doon sa kitchen at mag-uusap sila, "Uy, tulungan mo naman ako dito. Huwag kang tatamad-tamad dyan." Yun yung usual. Pero pansinin po ninyo, kinausap ni Martha, hindi si Maria. Ang kinausap niya, si Jesus.
Parang nagsusumbong, Jesus, tinan mo naman yung kapatid ko, oh, hindi ako tinutulungan. At sa totoo lang, reading between the lines again, parang naglalambing si Marta kay Jesus, na parang binibiro yung kanyang kapatid kay Jesus na, o tinan mo yan, tamad-tamad ng kapatid ko, oh. Yan. Pero doon mo makikita yung kanilang malalim na pagkakaibigan. Ako po, nararamdaman ko lagi yan pag ako'y nagbe-bless ng bahay. Alam ko na ako ay hindi bahagi ng bahay. Halimbawa, pagkatapos ng blessing at magkakainan na, usually ang nangyayari, ako lang po ang nasa table. Tapos silang lahat nandun sa kusina. Kausap ko sarili ko. Hindi ko alam kung nahihiya sila o what, pero yun usually, pag ibang tao ang pumasok, medyo nahihiya, medyo dumidistansya, nakikiramdam. Pero kay Jesus, kay Marta at Maria, it's home. And so they are open to each other and they can say freely what they have in their heart. So ito namang usapan na ito, hindi ho ito usapang magkagalit na magkakapatid. Sa halip, ito ay usapan ng magkakaibigan na parang sinusumbong ang kanyang kapatid. At binigyan ng pangaral ni Jesus si Marta. Not because she's doing something bad. In fact, the Lord recognized her work. Maganda naman ang kanyang ginagawa sapagkat siya'y nagluluto, siya naghahanda ng makakain. Pero sinabihan lang siya ni Jesus, Marta, huwag masyadong nag-aaligaga. Chill ka lang. Ako ito. I'm here not as a guest. I'm here as your friend. So do not worry too much. Do not worry too much. At yun ang madalas nangyayari sa ating panahon ngayon. We worry too much. Kasi ang dami nating gagawin, kasi ang dami dapat na ayusin, ang dami nating pinaproblema. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang ginagawa ni Maria o ni Marta. Sinasabi lang niya, o tinan mo kapatid mo, try to listen. No? Pag may time, makinig din. Just take it slow and be patient. Try to listen. Mary has chosen the better part, not because it's better dahil mas mabuti ito kaysa sa ginagawa mo. Kung hindi parang sinasabi ni Jesus kay Marta, do not have some resentment or even anger in your heart. Huwag kang magtatampo o kaya huwag kang mag-aalala masyado. Kasi hindi na paglilingkod yan, Marta. If you are serving me and yet you are holding grudges in your heart, you're not serving anymore. You are doing something, but you are not doing it with love. Mary has chosen the better part because she chose to listen and to stay with Jesus, to listen to His stories, to welcome Him. Sa ating simbahan, madalas ganun din. Maraming nagsiserve, pero konti lang ang nagmamahal. Loving and serving are two different things. Yun ang nangyari kay San Pablo sa unang pagbasa. Kinukwento niya yung talambuhay niya. Sabi ni San Pablo, nung una, I was filled with passion for God. I was a zealot, killing Christians in the name of God. But when I discovered Jesus, I found out that what I was doing was not entirely wrong, but that it was misplaced. Pinagtatanggol ko ang Diyos, pero pinapatay ko ang aking kapwa. Yun ang aking dating buhay. Pero nung natagpuan ko si Jesus, nagbago ang lahat. I was once a persecutor of Christians. Now, I'm an ardent lover and disciple of the Lord. Yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Do not serve
if you don't love. And you cannot love if you don't serve. Sa ating pagbasa ngayon kay Marta at Maria, pinapaalala sa atin, what matters more is not what you do, but why you do it. Bakit mo siya ginagawa? Kasi ginagawa mo lang naman siya dahil nagmamaktol ka, napipilitan ka lang, masama ang loob mo, wag mo na lang gawin, Marta. Just stay with me. And like Mary, just listen first. Makinig ka muna. Mary has chosen the better part, not because she's something better than what you're doing. Mary has chosen the better part because she listens with love and attentiveness. Sometimes we do a lot of charitable works, but there is no love. Magkaiba ang paglilingkod sa pagmamahal. Just because you're serving, that does not mean that you are loving. Kaya ang halimbawa, ayan, napapahaba na ako. Alam ko, sabi ko po sa inyo, pwede ko magbigay ng 5 oras dito. So I'd like to stop here, but let us be reminded by this incident in the home of Bethany. Loving is more important than serving. And if at all we serve, it is because we love.